Ito po, mainit-init pa to, no? Title po nito, XPRRD. Nagsalita na sa issue ng umano'y kasunduan sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Sabi po ni Panelo po to, no? Hatid po sa atin to ng UNTV News and Rescue. Huwag niyo po sanang kanilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo. Kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video, excited na rin po ako marinig itong mga sasabihin po nila dito, no? Simulan na po natin to. Let's do this. One, there's no such thing as my side. Kaya nga, tinawagan ko siya, twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Talaga? Ano ba talaga, kuya? So, ang nangyayari ba na to ay naghuhugas kamay na po ba ang ating ex-president Duterte? Grabe po, no? Nakakagulat po itong anong to, no? Yung revelasyon na to ni Panelo, no? Wala raw pong sinasabi, wala raw pong agreement, no? Sabi po ni ex-president Duterte. So, sinasabi po ba ni ex-president Duterte na sinungaling po itong si Harry Roque? Ay nako. Naglalaglaga na po ba sila? Hugas kamay na po ba ang ating ex-president? Nako. Pakinggan pa natin to. Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Ay, Counsel nako. Salvador Panelo sa kanya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan. Hindi na natin alam kung sino ang paniniwalaan natin sa kanila. Sila po ay tali-taliwa sa mga mga sinasabi nila at tila naghuhugas kamay po ang ating ex-president, no? At ito pong si Harry Roque ay nasa hot seat ngayon kasi po siya po ang may sabi, 'di ba, na meron pong gentleman's agreement itong si ex-president Duterte at si Xi Jinping. Nakakatawa po ito, no? Kumbaga po, iniwan po sa ere itong si Harry Roque ng ex-president. Wala na pong maniniwala sa inyo, no? Kung may naniniwala po pa rin po sa inyo hanggang ngayon, ay nako talaga pong mga sarado na po ang pag-uutak noon. Matatalino na po ang mga tao ngayon. Hindi nyo na po kami magugoyo. Nako, nabudol nyo na po kami at hindi na po kami magpapabudol pa ulit. Na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na gentleman's agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhin construction material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte, wala siyang gentleman's agreement. Kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman. I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Kailangan pa rin pong maimbestigahan po yan si ex-president Duterte ay 10 ng kanyang mga kasama, no? Yung mga yan, lalo po yan si Harry Roque, no? Kailangan po yan maimbestigahan po dahil po dito sa gentleman's agreement na to, sa kanila po nagmula yan. Dahil po dito ay talaga pong binobomba po tayo ng China, no? Talaga po kasi hindi po naman paninindigan ng China yon kung talagang wala po noon, 'di ba po? Kasi po ramdam po natin 'yan kasi po magtataka po tayo, 'di ba? Binobomba po tayo lagi ng water cannon ng China. Ibig sabihin, para sa kanila po meron po tayong nilalabag na agreement na yun. Yun nga po yung gentleman's agreement nga siguro na laway-laway lang ni ex-president Duterte at si Xi Jinping na ngayon po ay dinideny na po ni ex-president Duterte.
Ay nako, pabago-bago po ang kanilang statement at ayaw po nila talagang mapahamak po siguro dito, ano. At yun na nga po, iniwan po sa ere, nilaglag po itong si Harry Roque. Nako, magpaliwanag na lang po kayo tungkol sa issue na yan para po malinaw. Pero po talaga po, wag na po kayong umasa, wala na po talagang maniniwala po sa mga sasabihin nyo pa. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman sila. Andun lang sila. Hindi na nila sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ganitong oras, ang kausap namin ay ganito. Nasa hot seat si Harry Roque dito, no? Kakadaldalan kasi ni Harry Roque, ayan, naganda leche-leche na nga po sila, no? Talaga pong sila-sila na lang po talaga ay naglalaglagan pa. Ngayon po ay talaga pong iniwan sa ere ni si Harry Roque ni Panelo at ni ex-President Duterte. Nakakatawa po sila, no, itong mga pro-China po, no? Talaga pong gagawin po nila lahat ng paraan para hindi po sila makasuhan, no? Nako, nasa hot seat. Babawiin kaya ni Harry Roque yun? Sasabihin niya na, ay, hindi po pala sinabi yun o wala po pala talagang gentleman's agreement. Nakakatawa po to. Nakakatawa po sila. No? Talaga pong yung mga taksil sa bayan, no? Mga taksil sa bayan po itong mga to eh. Para pong hindi po sila mga Pilipino po, no? Lalo na po itong si Harry Roque, no? Kung halikan niya ang puwet ng China, ganun-ganun na lang po. Para pong hindi po siya Pilipino. Nakakahiya po. Isa po siyang modern makapili, no? Ganun po ang nangyayari po dito. Kaya maging matalino po tayo. Alam nyo na po ang mga dapat gawin dyan. Alam nyo na po kung sino ang dapat paniwalaan. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na. Dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. Yun din ang nasa isip ko. Dapat po talaga gawin po yan. Kasi po yun po ang outpost po natin doon eh. Kung mawawala po ang BRP Sierra Madre doon, talaga pong kubin po ng China lahat po ng teritoryo po natin. Bubulihin po tayo ng bubulihin kasi po wala po tayong bantay doon. Yun po ang naging purpose po ngayon ng BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po talaga makumpuni po ang BRP Sierra Madre. Pero po dito po sa sinasabi po ni Panelo po talaga dito ay talaga pong naghuhugas kamay po sila. Para pong pinabubulaan na po talaga nila ang gentleman's agreement. We are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sovereignty. So, ang karapatan para magtama. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Ay nako, wala na po, wag na po kayong umasa. No? Sa nangyayari po ngayon sa mga revelasyon po ngayon, ako, ewan ko na lang po, pagka po may nanalo pa pong Duterte, dito ay tanga na po ang mga Pilipino po talaga, no? Pun intended na po yun na. Sasabihin sa inyo, pun intended, tanga na po ang mga Pilipino kapag may nanalo pang Duterte po. Dahil po sa nangyari na to, ay nabudol po talaga tayo. Ako po yung tumakbo po yan si ex-president. Binoto ko po talaga yan, di ba? Pero po sa mga lumalabas po talaga ngayon, talaga pong makikita po natin dito na pro-China po talaga itong si ex-president Duterte, no? Big respect kay ex-president pero hindi na po. Pahinga na po kayo para po sa akin. Hindi na po talaga kasi po ay nako, mas nananalatay po ang pagka-Pilipino po namin kaysa po ibigay po namin ang aming kaluluwa sa China. Mahirap po maging province of China ang Pilipinas, no? Atin po ito eh. Ay nako, diretso po natin to. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alkalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating Pangulo. Anya kundi naman tumakbo ang dating Pangulo sa national position bilang katambal ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang itutulak niya na maging vice presidente nito.
Are you fucking serious now? Robin Padilla? Ay, nako, ano lang mangyayari sa Pilipinas, nako. Robin Padilla? Actually, hindi ko rin po ito binoto. Buti na lang din po, no? Number 1 pa naman po ito ngayon sa yung nanalo po siya. Pero po, never po, nako. Magkakanda leche-leche po ang bansa. Nako, por favor, no, mga kababayan ko. Wag po. Nako, Diyos ko po. Alam ko po may karapatan po kayong iboto yung mga gusto nyong iboto. Pero, por Diyos, por Santo. Wag po si Robin Padilla. Nako. Nagkanda leche-leche na. To. Give the responsibility that the former president will not run as vice president of the si Robin, pag yan ang vice presidente, game over din yan. Game over talaga ang bansang Pilipinas pag nanalo po yan si Robin Padilla bilang Vice President. Ay nako. Hindi ko po minamaliit po ang kakayanan po ni Senator Robin, pero hindi pa po niya panahon po, no. Wag naman po sana, no. Ay nako, kawawa po tayong taong bayan po. Please lang po, no. Makinig po kayo. Alam ko po may mga karapatan po tayong pare-parehas, pero wag naman po sana, no, wag naman po. Hilaw pa po si Robin Padilla. Please, por favor. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Ayun lang po, no, natawa po ako doon sa bandang huli. Natawa po ako doon sa sinabi na si Robin Padilla daw po, no, ang pag hindi daw po tumakbo ang ex-president Duterte ng bilang vice president, si Robin Padilla. At sabi po ni ni Panelo po, game over daw po na pag si Robin. Game over po talaga para sa akin ang bansa natin talaga. Tapos po tayo lahat, no. Lahat po tayo, tapos po tayo pag si Robin Padilla po. Ayun lang po, no. Pasensya na po kayo at natatawa po talaga ako. See you all po sa susunod na reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. Marami pong salamat. Don't forget to subscribe. God bless and peace out. Bye.